Bilang ng mga nasawi sa trahedya sa Angeles, Pampanga, nadagdagan pa. May-ari at kontraktor ng gumuho na ginagawang gusali, ipinatatawag na ng Angeles City LGU. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng Bureau of Fire Protection sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima sa trahedya, kabilang dyan ang ilang construction workers, ilang residente at vendors malapit sa gusali. Sa pinakahuling report ng BFP kaninang alas 12 ng tanghali, 4 na ang kumpirmadong nasawi sa mistulang pancake na gusali matapos itong gumuho bandang alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Kabilang dito ang Malaysian national, 2 construction workers at isang unidentified pang individual na posibleng vendor malapit sa construction site. Makikita rin malapit sa site ang ilang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong gusali na nag-aantay ng update sa kanilang kaanak. Si Lea Kasilaw na kahapon pa nag-aantay. Susunduin sana siya sa Dao Bus Terminal ng kanyang asawa pero hindi na ito nangyari. Tumawag na lamang ang katrabaho ng kanyang asawa at dali-dali siyang nagpunta sa construction site. Gusto lang talaga namin. Nung mabigay sila sa aming update, kung ano nang nangyayari. Hindi naman kami naghahanap nung sobrang karakarakan na yun. Gusto ko, may update man lang po pa. Kung may ganito pa, may buhay pa sa loob, magantay tayo. Ganyan. Yun lang po ang hinahanap namin. Kanin-kanina lamang ay nagpunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Una, siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggasa sila. Now, meron mga pamilya na umuwi sa Camsor, umuwi sa San Jose del Monte, may mga pauwi pa kung saan-saan. Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants para sa kanila. Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around. Samantala, ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, patuloy ang kanilang search and rescue operation dahil may 18 hinihinalang nasa ilalim pa ng gusali. Pagkatapos naman ng rescue operation, magkakaroon naman ng thermal scanning at kasama rin ng ilang K9 units para maghanap ng any signs of life bago gamitin ang mga heavy equipment. Magkakaroon na po tayo ng removal of debris later. And magdedepende po kung oras ang tatanungin natin sa ating mga panelists later on after may retrieve po yung 2 victims ngayon from Sector 1 and 2. Patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa owner at contractor ng gusali. Ayon kay Mayor Lazatin, hinihiling nila ang kooperasyon ng owner at contractor para makatulong sa kanilang search and rescue operation. Siyempre, kailangan po namin malaman kung ilan talaga ang mga workers na dineploy po nila dito sa site. At para makapag-cross-reference po kami kung ilan po ang umuwi sa mga bahay-bahay po nila at yung mga naiwan po dito. Kaya hinahanap po natin yung owner at yung contractor para ma-verify po natin yung integrity ng mga reports. Kanila namang titiyakin na magkakaroon ng karampatang parusa ang mapatutunayang may pagkukulang sa naganap na pagguho ng gusali. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.